ngayon po, Yusek, na sitwasyon, marami nga naiinip ano po. And ang pinag-uusapan natin dito ay naiinip kasi nga, ang sinasabi nila, maaring DPWH ang ma-issuehan ng arrest warrant. Pero as we know, ang hinihintay po ay yung mga proponents, di ba? Opo. So muli sa mga hawak po ninyo ngayon, kung mamarapatin po ninyo, meron na ho ba talagang paparating na matitibay na kasong isasampa laban sa mga proponents na ito? Tama po yun. Without mentioning particular names, but I'll give you an illustration. The evidence points to a person linked to a politician, and this person received the money on behalf of the politician. And we have direct evidence showing the receipt of the money. So, ididemanda po namin itong tumanggap ng pera. Kung aakuin niya yung krimen, kahit hindi naman napunta yung pera sa kanya, problema po niya yun. But as far as I can imagine, itong normally, sasabihin niya, hindi naman po sa akin napunta yung pera, inabot ko po sa amo ko. Pero ngayon po, hindi ko maaring ihablay yung amo dahil hindi po nagbibigay ng testimonya yung actual na tumanggap. But we have two instances where that is the case. So, ididemanda ko lang po yung tumanggap. So, now the ladder goes up because once you charge this individual, he will be forced to reveal where the money went to. Doon po tayo nagde-develop ng kaso against the proponent. But right now, it's very difficult and unfair and violative of constitutional rights if we will implicate those na walang direct evidence. But for those with direct evidence, kasampa ko namin yan. At sila po, I'm sure, ikakanta nila yan dahil hindi naman silang nakinabang. Okay. Assuming talaga na nagsakripisyo yung tumanggap ng pera, di ba? O sa kanya inabot para doon sa proponent. Pero yung perang tinanggap, definitely nakarating sa proponent. Cash ho ba ang usapan dito? Dito na ho ba papasok ngayon ang inyong... Paano ho nahugasan? Kung daan-daang milyon ito paano po naitago yung pera na kinuha noong pong middleman at inabot niya doon sa proponent? You will be surprised at how these people find to circumvent yung rules on money laundering. Natural po, pag pinasok nila sa bangko yan, flag kagad yan. Pero ang nangyayari po sa aming intelligence report, talagang physically kept in condominium, in places, the hard cold cash. So, ganun po ang kalakaran ngayon. Pero meron hong magandang because of the help of the Anti-Money Laundering Council, which has the authority to look into the account of those subject of prosecution, meron po kaming mga ebidensya showing that even a sitting congressman received substantial funds from the companies of these contractors through the banking system. During the time probably in COVID that wala pong movement, walang cash deliveries, nainip siguro. Pinadaan sa banking system, that is a smoking gun. It's already there. It's forever in the financial record. So, napakatibay po na ebidensya yan. At yan po yung type of cases that we are developing. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!